Dito tayo ngayon. Nakapokus sila ho ngayon, mga kababayan. Mr. Onesimus, 51. 0510. Type ni Roque ng lollipop. Dumako ho tayo, mga kababayan. Dito kay kay Roque pa din at kay Maharlika, mga bossing. Kasi punterya nila ngayon eh. No? Punterya ho nila ngayon si Pep Bols Talakera, mga kababayan. Ang gusto nilang mangyari ay huwag paniwalaan ng taong bayan si Mami Pebs. Ha? Kasi pasabog ho eh. Alam niyo ho ba, masayang-masaya na yung mga DDS nung nagsasalita si Joey versus Abante. Ako medyo, sorry Congressman Abante, medyo hindi na push ng konti, medyo nahinaan ako. Kumbaga talagang nakasagot si Joey, no? Akala ng mga DDS, mga kababayan, yun na, naku, eto na, highlights na, no? Kasi natahimik o hindi masyadong nakapagsalita si Congressman Abante versus kay Joey. Diba? Akala ng mga DDS, highlights na yon. Bigla hong labas si Pebbles. Miss ko ako, nagulat eh. Sabi ko, Roque, chupapi. Putik na yan. Oy, Prince! Mga kababayan naman, dyan naman po sa comment section, wag naman po kayong biglang magpapasok ng mga comment na ganyan. Tumatawag ng attention ko, yung mata ko napupunta dyan. Nababanggit ko. Di ba? Sabi ni Ron Prince, Roque daw, chupapi. Anyway, sabi, Maharlika at Roque, ibinuking ang dahilan ng pagkanta ni Pebbles sa Pulboran video. Pero dito nga ho, mga kababayan, napagod si Pebbles doon sa away-away doon sa kanila. Payabangan daw ho, pasikatan daw ho. At sabi din ni Pebbles, di ba? Ano sabi niya? Yung mga pagpunta-punta doon sa Maisog, may mga bayad-bayad din daw ho, mga kababayan. Sabi ni Boss Deo dito, Dosena, gusto nilang ma-discredit si Pebbles. Habang winawasak si Pebbles, lalo lang siyang nagiging popular at pinapakinggan ng mga taong bayan. Correct, sir. Tama ho. No? Ngayon, ang sabi daw ni Roque, isiniwalat ni na Claire Contreras o mas kilala bilang Maharlika at Attorney Harry Roque ang dahilan umano ni Pebbles Cunanan para ilantad ang mga may pakana ng Pulboran video. Alam nyo, mga bossing, ito nga, pinakamabigat nga yung kakaharapin ni Roque, mga kababayan. Tingin ko yung pagkakasabi ni Pebbles na kayang magpabagsak daw po ni Roque. Sabi ni Pebbles, sabi ni Harry Roque doon, nagkamali sila ng kinalaban. Magaling akong magpabagsak ng gobyerno. Diba? At in fairness naman po, doon sa mga nandoon, mga kababayan, sa hapagkainan, nung sila ay nagdi-dinner, mga bossing, wala naman daw nag-second demotion. Si Harry Roque lang daw, malamang sedition ng kaso dito. May pag-usapan natin yan. No? Maharlika, Roque, ibinuking ang dahilan ng pagkanta ni Pebbles sa Pulboran. Bayaran na naman. Sige nga, basahin natin dito. Sa Facebook Reels ni Roque, kamakailan, sinabi ni Maharlika na kakasuhan umano si Pebbles ng administrasyon kaya naisip nitong bumaliktad na lang. Saglit lang. Sa inyo na matagal nang kumakain ng sausage. Si Janelle naman. Bigla naman pasok yung mga comment yung ganyan. Si Janelle naman sabi, sausage lang ata kinakain yan. Anong size ng sausage? Sa tagal na ho nilang bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Sino po ba ang kinasuhan sa kanila ni Lisa Marcos na First Lady? Sino na po ba ang kinasuhan ng Pangulo sa kanila? Wala naman ho. Panay ho sila pambibintang. Yung kaso ni Maharlika, Kepuwi Quiñones yun. Di ba? Kepuwi Quiñones yun, mga kababayan. Isa doon sa international couturier na ipinagmamalaki ng Pilipinas, mga bossing. Siniraan ni Maharlika.
O yung kinasuhan siya, 2 milyones, ewan ko kung 2 milyones din yata yung danyos na hinihingi nun. Eh, syempre, may negosyo ho yung tao, mga kababayan. O, yung isa, sino? Si Abel Bacudio. May basehan din po yun, mismong si Abel Bacudio. Kesyo daw po, may nagbigay o binigyan daw po ni Abel Bacudio, mga kababayan, ng Rolex. Si Sandro Marcos. Oh, 'di ba? Parang gustong sinuhulan, ganito, ganire. Tumanggap naman ng suhol si Sandro Marcos. May ba si mga kababayan, yung isa kay Tunying. Di ho ba? Pero ang ginagawa ho nitong mga to, ibinibintang ho sa gobyerno na ang nasa likod daw po nun ang gobyerno. Samantalang may mga patunay. Yung mga taong mga taong nagkaso sa kanya. Kaya itong sinasabi nila, sasabihin nila kakasuhan kasi si Pebbles Talakera. Parang mahirap na pong paniwalaan, Parang alam na natin, nagawa-gawa lang. Pero basahin pa din natin. Kakasuhan siya ng bangag na gobyerno o kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag, no? Kaya siya kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo. Alam nila yan. Aba, mas nalaman pa nila kaysa kaysa kay Pebbles. Ayon kay Roque, mayroon ding mga aspeto sa posting niya na parang naiinis siya, no? Na parang walang nangyayari, parang set of frustration at helplessness na lahat naman tayo ay nakakaramdam. Pero siguro, iba-iba na talaga yung degree ng ating paninindigan dahil tayo naniniwala pa rin sa kabutihan ay mananaig sa kasamaan. Ay, hindi. Nung sa kayo sinisigaw nyo, kalaban ng kasamaan ay kadiliman o vice versa o kung ano man yun. Yun yung sigaw nyo, di ba? Pero ngayon, iba na, binago na ni Roque. Pero siguro, iba-iba lang talaga ang degree ng ating paninindigan dahil tayo'y naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan eventually. Alam nyo, mga kababayan, kung etong si Roque nabigyan ng posisyon, kung etong si Roque ay, ano tawag dito, hindi kumbaga tinanggap o nagkaroon ng kahit anong posisyon doon sa gobyerno, hindi magagaganito to eh. Palagay ko ho, pro-government pa din ho itong bading na to. Sabi ni Pebbles kaya tumatak sa isip ko. Diba? Naggagaganyan lang ho yan, mga kababayan. Tsaka, dahil nga itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos talagang sinisiyasat lahat, iniimbestigahan lahat kung sino yung mga tao na gumagawa ng kasalanan sa Pilipinas. Iniimbestigahan lahat. Di ba? Sabi ni Ginger Cat dito, gumagawa naman ng panibagong script si Hitad. Malawak yung imahinasyon ni Hitad. Bakit wala kang moderator? Ayan. Di ba? Si Bayot Roque di na makakapag-apply ng asylum dahil marunong din naman mag-CI. Totoo ho yan. Mga kababayan, alam mag-CI ng mga taga-Netherlands. Ako naniniwala ako dito kay Roque. Kung hindi na yung pogo-pogo niya, kung nabigyan ng posisyon ito, pinagtiwalaan ng gobyerno ng Pilipinas, malamang ho ito, hindi lalapit itong tao na to kay dating Pangulong Duterte. No? At hindi magpapaganyan yan. Baka nasa gobyerno pa din po yan. Mabuti na lang, nakita lahat. No? At ngayon, kaya ang dahilan po ng pagtatago ni Roque, mga kababayan, ay dahil doon po sa hindi niya maipakitang dokumento na ipinagyabang niya ho doon sa House of Representatives. Wala na pong iba, mga bossing. Anyway, ngayon ko nga lang napansin kaya ganyan. Sorry, Ginger Cat, shoutout sa iyo.